Ay, nako, ito, pag-usapan naman natin itong Boying, may pasabog. O, sige. Inihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Ano? Remulla na posibleng ikagulat ng publiko ang resulta ng ginagawang investigasyon ng Department of Justice sa nangyaring kidnapping at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke. Si Ke at ang kanyang driver ay natagpuang walang buhay sa Rodriguez Rizal, Kamakailan. Ayon kay Remulla, natukoy na ang mga Ito na. May posibleng ikagulat ng publiko. At natukoy na nila kung sino yung mastermind ng kidnapping at pagpatay. Ano na naman kaya itong pasabog ni Boying? Ano na naman kalokohan yung gagawin mo, Boying? O, hulaan tayo, hulaan ha. O, ilagay nyo sa comment section. Sino sa tingin ninyo ang pinatutukuyan nitong si Boying? Ha? Baka mamaya, bumalik na naman yan. Si Duterte. Si PRRD na naman ang mastermind yan. O, hindi natin alam, baka mamaya si Pulong. Ha? O mamaya si Basti. Kasi ikakasurpresa. Teka muna, Boying. Sino ba ang mastermind ng kidnapping sa Pilipinas? Sino ba ang pinakamalaking tao na nakidnap sa Pilipinas? Sige nga, kayo sa mga nanonood. Sa tingin ninyo, sino ang pinakamalaking tao, pinakamalaking pangalan na Pilipinong kinidnap? Kasi na-resolve na daw ni Boying di ba? Sino na naman kaya ang pagbibintangan nito? Ako, hula ko, kung hindi ang Duterte, baka may connection na naman sa Duterte. Ikakagulat daw natin sige kayo, pakilagay nyo dyan sa comment section. Sino sa tingin ninyo ang pinatutukuyan nito si Boying? direktang may kinalaman sa krimen at inaasahang matatapos na Ayun, si Marbil. Marbil, di ba hindi totoo na mataas ang kriminalidad? Mas safe po ang ating daan. Di ba? Hindi po totoong laganap na ang krimen sa bansa. So yung kidnapping na sinasabi ni Boying at pagpatay na sinasabi ni Boying, fake news. Di ba? Sige, totoo ba? Hindi, ako tanong ko sa iyo, Marbil. Totoo ba na laganap ng kidnapping sa Pilipinas? Ewan ko. Kasi wala naman ako nakikitang nagsasaksakan doon sa lugar namin. Doon kung saan akong subdivision nakatira, wala naman ako nababalitaang nagsasaksakan. Di ba? So, safe siguro. Kasi ganyan ang di ba? Ni Claire. Paglabas daw niya, walang nagsasaksakan. So hindi, ibig sabihin niyan, may safe ang lugar. Kasi paglabas niya, walang saksakan. Di ba? Okay. Ganun din sa aming lugar. Walang saksakan doon. Pero Claire, pero Marbil, dalawa kayong fake news in my opinion. Hindi porket walang nagsasaksakan sa harap ninyo. Safe ng Pilipinas. Naiba kayo? Anong klase kang pulis kung wala kang intel? Hindi mo alam ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Anong klase kang USEC kung hindi mo alam ang katunayang kalalagayan ng ating bansa? Abay, lutang kayo. Wala kayong alam. Lumayas kayo dyan sa posisyon ninyo. Sayang ang binabayad ng gobyerno sa inyo. Kung ang intel lang nyo, pagtapak nyo sa labas ng bahay nyo, ay walang nagsasaksakan, safe na, ay bobo kayo. Opinion ko yun, bobo kayo. Sasabihin ko sa inyo yan, bobo kayong dalawa. Sasabihin nyo, safe ang daan. Pambira. ang investigasyon ng DOJ, National Prosecution Service, 25 araw mula ngayon. Next topic po tayo. Okay, ito pag-usapan natin tila pinagpapalit na ng apelyido ni Amy si Bongbong Marcos. Pinagpapalit na po ng apelyido ni Amy si Bongbong Marcos. Okay, sige, ito pag-usapan natin. Aminado si Senator Amy Marcos na nahihirapan siya sa... Ito, para doon sa mga panatiko ni Amy, Marcos pa rin siya. Nagpapaalala lang tayo, huwag makakalimot, Marcos pa rin si Amy. Excuse me po. Kanyang kampanya dahil sa dala niyang apelyido. Hindi lingid sa publiko ang pagiging malapit niya kay Vice President Sara Duterte na pangunahing oposisyon ng kapatid niyang si...
Eto, ang pinapakita dito ni Amy at ang pinapaliwanag ng kanilang ay talaga namang malapit siya, 'tong si Amy, malapit naman talaga kay Sara. Pero kahit malapit siya kay VP Sara, nahihirapan pa rin siya sa pangangampanya at nahihirapan siyang paniwalaan ng taong bayan dahil dun sa apelyido niya. Alam mo, Amy, may punto ka. Sa isang banda, talagang may tama yung kapatid mo ay isang diktador. Kapatid mo ay isang sinasabing bangag at takot magpa-drug test. Kapatid mo, yung walang ginawa ng 3 taon, walang infrastructure at mastermind, di umano sa pagkidnap kay Tatay Digong. May punto ka doon. Nahihirapan ka dahil doon. Pero alam mo, kasalanan mo rin, Amy. Ha? Kasalanan mo rin. Bakit? Puro ka kasi daldal. Ang gusto nang makita ng tao sa'yo, aksyon. Idemanda mo si Torre. Total, sinasabi mo, kasalanan nila. Idemanda mo si Boying. Total, sabi mo, may kasalanan sila. Manawagan ka ng drug test sa kapatid mo. Kung talagang Duterte ka at sinabi ni Tatay Digong na gumagamit siyang kapatid mo, manawagan ka ng drug test. Kung sa tingin mo, mahal mo ang taong bayan, of course, naiintindihan kita, kapatid mo yun. Pero being a senator, hindi ka kapatid. Ikaw ay empleyado ng bayan. You are expected to perform. You are not expected to be a sister. Ilabas mo yung inyong pagkakamag-anak, inyong pagkakapatid, para ituring ka ng tao na isang senador. Kasi tinuturing ka nilang kapatid dahil yung actions mo ay galaw kapatid. Isinisi mo ng lahat doon sa pagkidnap kay Tatay Digong. Pero hindi mo diniin yung kapatid mo. Lahat na lang sinabi mo sa kanila. Yung kapatid mo, wala kang sinasabi. Sinabi ni Tatay Digong, bangag yung kapatid mo. Wala kang salita. Tapos sasabihin mo, Duterte ka. Kasi ang nakikita ng taong bayan, kapatid ka. Dahil yun ang pinapakita mo, kapatid, hindi ka senador. Tama or tamang-tama? Kaya, kung gusto mo paniwalaan ka ng taong bayan, ang gusto ng taong bayan, aksyon, hindi dada. Antayin natin. Pero huwag kang mangangako na gagawin mo after the election. If you want the support ng mga Duterte, gawin mo before the election. Antayin natin. Pero kung walang dumating, you are all talk. Lip service. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kamakailan ay biniro ni VP Sara ang senadora at sinabing magpalit na lang ito ng apelyido para makaiwas sa issue. Gayunman, sinabi ni Senator Amy na hindi niya ito kailangan. Sa palagay ko, hindi ako dapat magpalit kasi tapat ako sa turo ng aking ama. Yun, parang yun ang pagpapasaring. Ito, medyo pasaring ito, kaya lang hindi pa rin diretso. No? Dahil sinabi nga ni VP Sara, magpalit na siya ng apelyido para hindi siya tinatamaan. Pero sa kanya, tapat daw siya sa tungkulin. Ano yung eksaktong sinabi niya? Tapat siya sa tungkulin. Ulitin natin. Magpalit kasi tapat ako sa turo ng aking ama. Okay. Tapat siya sa turing ng aking ama. Ibig sabihin si Bongbong hindi tapat. Isa pa yan. We are calling you, Amy, to be a senator, not to be a sister. Alam mong mali ang ginagawa na ng kapatid mo sa pamamalakad dito sa gobyerno. Siya man or yung mga nakapaligid sa kanya, for discussion purposes, let's assume walang kasalanan si Bongbong. Kunwari lang, walang kasalanan si Bongbong, kasalanan lahat ng nakapaligid sa kanya. But still, being the president, wala na siyang karapatang maupo dyan. Dapat you call for his resignation. Kasi kahit inosente siya, pero nawalan siya ng control dyan sa mga nakapaligid sa kanya, kaya sumasama ang kalagayan ng Pilipinas, then we have leadership vacuum. Wala tayong totoong leader. Kanya-kanya po tayo. Malaking problema yun, Amy. Kaya dapat gumagalaw ka din. Yung ginagawa mo na mas sinisisi mo lahat ng nakapaligid except si Marcos, that is not an excuse, Amy. Uulitin ko, Amy, be a senator, not a sister. Ay nako. Ayan po ang ating mga balita ngayong araw na ito. Muli po tayo magpapaalala lang dahil sa last part na po tayo ng kampanya. And ipagpatuloy po natin. Ako ay may nabalitaan po, no? Galing from a reliable person. Hindi ko na lang babanggitin ang kanyang pangalan. Pero sinabi na
Ito, reliable tong person na ito. Nakasama ko na tong matagal. Nakasama ko to sa bakbakan. Reliable ang apelyido nito, matalino. And sa Luzon, ay sa Visayas at Mindanao, panalo na po ang Duterte. Ang medyo swing votes na lang po sa atin ay Luzon. Ngayon, may nagsabi sa akin, may nagtanong, at sabi niya, Coach Oli, lamang tayo sa Visayas at Mindanao. Hindi ba enough na yon para manalo tayo sa eleksyon itong Duterte? Kahit makuha pa nila ang Luzon. I don't agree. Yes, makuha natin ang Visayas at Mindanao, panalo na tayo. But still, hindi tayo pwedeng pakampante. This is not the time to relax. Diba? Trabahuhin natin to for the next 2 weeks. Kasi yung mangyayari ngayong 2 weeks, pag sumablay tayo dito, pagbabayaran na naman ng 3 taon. Kahit hindi po natin kasalanan. Napaka-importante po na hindi lang po tayo manalo. Kasi i-expect nyo na dadayain tayo. Kasi yan po ang tanong ng mga rami. Coach Oli, nararamdaman namin dadayain kami, yung online voting, etc. etc. Hindi naman dapat online voting, ganyan ang ginagawa nila, etc. etc. Given na po yan. No? Very, very possible. In my opinion, dadayain tayo. Kaya lang, hindi tayo pwedeng mag-give up. Kailangan active tayo. Hindi tayo pwedeng passive. So, hindi pwedeng atin lang ang Visayas at Mindanao. Sa katunayan, medyo landslide daw ang Visayas Mindanao. But, hindi tayo pwedeng mag-relax. Kasi, ang pinakasolusyon natin against daya ay tambakan. Okay? Hindi pwedeng kailangan kuhanin pa rin natin ang Luzon. Kahit kalahati lang ng Luzon makuha natin, sure win tayo. Even 1/3, 1/4. Pero wag nating isipin yung ganun eh. Kailangan kuhanin natin. Ikampanya natin. Yung swing votes, meron na kasi talaga silang panatiko eh. No? Wala na tayong magagawa dyan. Mangilan-ngilan na lang naman yan. Kakaunti na lang yan. But very important yung swing votes. Kailangan kuhanin natin. Yung mga undecided pa. Yan yung mga nasa Luzon. Yan ang kuhanin natin. Visayas, Mindanao, wala na pong problema yan. Luzon na lang. No? At ang protection natin ay tambakan. Sabi nga nila, even si Tatay Digong dinaya. Kaya lang nanalo kasi malayo ang agwat, tambak. Ganon din ang sinabi nila dito kay Bongbong. Si Bongbong daw totoong panalo because of Duterte, because of BP Sara. Pero hindi daw. Di umano. Yan ang totoong numero. Hindi raw 31 million yan. Totoong panalo si Bongbong, pero hindi daw 31 million. Idinikit daw to a respectable level para hindi naman siya masyadong kawawa kay BP Sara. Dahil siyempre, kung 32 million si BP Sara at malayo si Marcos, yung respeto ng tao wala doon. So medyo dinikit. Okay? Hindi lang pinahalata na tinalo pa. Kasi kita naman ng taong bayan, even doon sa rally, sinasabi ng Uniteam, mas marami ang naka-green kaysa nakapula. Mas marami ang supporter ni BP Sara kaysa kay Bongbong. Sa katunayan, pagkatapos daw, pagka nauna pong magsalita si BP Sara, nauubos na yung tao. Talagang si BP Sara ang gusto ng taong bayan. So, hindi nila pwedeng ungusan. Kailangan idikit lang para hindi halata. So, magtulong-tulong po tayo, ikampanya natin. Lalong-lalo na kung meron tayong mga kabag-anak sa Luzon, focus tayo dyan. No? But of course, it's solid natin. Bagamat atin ang Mindanao at Visayas, i-solid na rin natin.